Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. We as Christians, we usually say, Lord, I love you. Lord, mahal kita. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Pero kung minsan si Lord, hindi lang siguro natin nakikita, baka natitigilan eh. Halimbawa, pag sinabing, Lord, I worship you, maaaring yung totoo. Kasi nakataas ang kamay mo, galing sa puso. Para sinasabi, Lord, I praise you, maaaring totoo yun. Pero pag sinabi mo, Lord, I love you, palagay ko natitigilan doon si Lord eh. Talaga? Talaga mahal mo ako? That would be a question eh. Ngayon, ang tanong ito, alam natin si Lord ay all-knowing. Alam na niya ang lahat ng bagay. Pero pati si Lord, sinusubukan nating pagtaguan ng totoo nating damdamin. That ko sinasabi ko kasi kumisan, we say things that we don't really mean. Marami tayong sinasabi, hindi talaga natin ibig sabihin. So, bago tayo magtuloy-tuloy, mag-pray muna tayo. Samahan niyo ako sa pananalangin. Lord, we thank you for tonight. Hayaan ng Panginoon sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita ay maunawaan po namin ito. We ask you, Lord, to be with us. Pagpalaan niyo, Panginoon, ang pag-aaral namin. We invite your Holy Spirit, Lord, to be with us. Samahan mo kami at sa aming Panginoon pag-aaral ng iyong mga salita. Katagpuin mo ang aming buhay Kristiyano. At ngayong gabi, Panginoon, mangusap kayo, lalong-lalo na, Panginoon, sa aming kalalagayang espiritual na mayroong issue ng pagmamahal para sa iyo. Lord, makita mo na talagang mahal ka namin at sa aming mga pag-aaralan ngayong gabi, mabuksan ang aming diwa. Kung talagang ang pagmamahal na sinasabi namin ay pinatutunayan ba namin sa aming mga kilos at mga paggawa sa araw-araw. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so palakpakan naman natin si Lord kahit hindi ko marinig yung palakpakan diyan. Okay, so unang tanong natin dito sa ating pag-uusapan ay can love be faked? Para malaman natin yung kung ang pag-ibig ba ay pwedeng pekein, puntahan natin ang salita ng Diyos na siyang magpapatunay kung yung pagmamahal mo sa Diyos ay totoo o hindi. Kasi titingnan natin ang mga positibo na katangian ng pagmamahal. Hindi tayo pupunta doon sa 1 Corinthians 13 na what is love? Love is patient and kind, etc. etc. Hindi yun ang pag-uusapan natin. So pag-uusapan lang natin dito ay yung mismong sinasabi nating pagmamahal. Now, unang-una gusto kong makita ninyo, sabi nga natin, can love be fake? Number one, love requires genuinity. Pag sinabing genuinity, yung may pagkadalisay, may pagkatotoo. Kasi ang usually na ginagamit nating word pag sinabi ng dalisay ay genuine. Actually, hindi genuine ha. Genuine ang talagang pronunciation doon. Hindi genuine. Genuine. Kaya ngayon, ang term ng first main point natin is genuinity, kadalisayan, pagiging totoo. So ngayon, paano natin malalaman kung ang pagmamahal na yan ay totoo? Ito ay mayroong sinasabi o kiniklaim na totoo siya. Ngayon, ano sabi ng Bible? Samahan niyo ako dito sa verses 7 and 8. Sabi niya, ang foundation ng pagmamahal ay ang Panginoon. Wala nang iba. Alam niyo, the only thing that makes you stay in the ministry, in your Christian life, that is your love for God. Wala nang iba. Kulang ang inspirasyon, kulang inspirasyon ang pamilya, kaibigan, loved ones, kulang. Ang inspirasyon na magpapatagal sa iyo sa iyong paglilingkod sa Panginoon ay yung pagmamahal mo sa Diyos. Your family cannot be with you all the time. Ang pamilya mo, kahit gaano mo sila kamahal, hindi mo sila makakasama sa lahat ng pagkakataon. Hindi katulad ng Diyos na nasa lahat ng dako. He is everywhere. No? Kaya nga tawag natin ay omnipresent. God is everywhere. He can always be there para tayo ay tulungan. Ngayon, ang sabi ng Bible, samahan niyo ako. 1 John chapter 4. Ang sabi niya rito, dear friends, verse 7, let us love one another for love comes from God. Ibig sabihin, yung pagmamahal ay galing sa Diyos. Kaya ang pagmamahal na yan, na meron ka, ay lagi mong isipin na ito galing sa Panginoon. At ang pagmamahal na yan, sabi niya, ay patunay lamang na ikaw ay anak ng Diyos. Sabi ng Bible, everyone, sabi niya rito sa 7, who loves has been born of God. Kumbaga, pinanganak ang muli na ang kapanganakan mo yan ay sa Diyos. At alam niya ang Diyos, kilala niya ang Diyos. So ngayon, tanong ganito. We exist to love God.
So ang number one dito, sabi nga, may genuinity eh. Kaya hindi po pwede kasi talaga na ang Kristiyano ay huminto sa pagmamahal sa kanyang kapwa. Kasi yun ang iniwan ng Diyos sa atin, yung pagmamahal na yun. At yung pagmamahal na yun sa kapwa, ay patunay yun na ikaw ay kanyang disciple. Pag binuksan nyo yung John chapter 13, makikita nyo, sabi niya, mamalalaman ng lahat na kayo mga alagad kayo nag-iibigan. So dito, ang sinasabi niya, hindi lamang ito yung proof of sonship. Kumbaga, yung ikaw ay may katibayan na anak ka ng Diyos, kaya ka nagmamahal, kundi ito ay proof of discipleship, hindi lang to sonship, discipleship. Kasi sa pagdi-disciple, ay puhunan talaga yung pagmamahal. Kasi nga, iba-iba ugali yan eh. Hindi naman lahat ng mga taong yan ay makakasundo mo. Tingnan nyo si Peter. Alam nyo ba si Peter, bakit sa John 13 ay sinabihan siya na ni Lord na wala kang kaugnayan sa akin. Kapag ka ikaw ay hindi nagpahugas ng yung mga paa, tuloy sabi ni Peter kay Lord, Lord, sama mo na ang aking buong katawan. Kasi si Peter magkakasala siya. At pag nagkasala siya, di ba, dininay niya si Lord 3 times. Ang sabi ni Lord ay maghugasin din kayo ng mga paa. Ibig sabihin, tanggapin nyo rin si Peter pagbalik niya. Kaya nga siya nakabalik sa grupo eh. At pagdating nung sa Acts chapter 2, siya ang unang-unang nangaral tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kaya marami ang naborn again sa unang preaching pa lang niya. Kumbaga, yung pagmamahal sa Diyos, kung natatandaan niyo, si Peter, pagkatapos na siya ay makabalik sa grupo, di ba natatandaan niyo, sila ay nangisda. Wala silang nahuli. Pagkatapos silang manghuli, biglang nagpakita ang Panginoon. Sabi niya, mga anak, igawi-gawi nyo roon. Sabi niya, ang inyong bangka at doon kayo makakahuli. So, nakahuli nga sila. Ngayon, ang sabi rito ni Lord, nung sila kumakain na, Pedro, mahal mo ba ako na higit kayo sa mga ito? Opo. Tapos pangalawang tanong, Pedro, mahal mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo. Pangatlong tanong, nasaktan na siya. Pedro, mahal mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo. Kaya sinabi yun, ang command sa kanya ng Lord is, pakanin mo aking tupa, alagaan mo aking tupa. Bakit? Bakit? Kung paanong si Pedro ay tinanggap muli ng Panginoon, ganun din dapat ang puhunan ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. Pagmamahal din. Why? Bakit pagmamahal ang puhunan ng paglilingkod sa Diyos? Hindi ka tatagal kapag meron kang isang dahilan. Halimbawa, bakit ka nagsiserve? Kung sa tingin mo, kaya ka nagsiserve kay Lord para yumaman ka, malabo. Kasi paano kung di ka ba mayaman, hindi ka na magsiserve kay Lord? Anong dahilan bakit ka nagsiserve kay Lord? Bakit ka nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Kaya dito, anuman ang mangyari sa buhay mo, katulad ni Peter, dumaan siya sa ups and downs ng kanyang Christian life. Doon sa ups and downs ng kanyang Christian life, tinanggap pa rin siya ng mga kapatid kasi ang bili ng Panginoon, sabi niya, ay you have to love one another. Malalaman ng mga tao, mga alagad kung kayo nag-iibigan. So dito, ang buhay ng Kristiyano, para masabing ang pagmamahal mo sa Diyos ay tunay, meron niyang genuinity, meron niyang kadalisayan. Kahit na ang pangdumang hirap sa buhay natin, ay dapat hindi yun napapahinto. Kumbaga, yung ikaw pag may answered prayer ka, pupunta ka sa loob ng church at magpupuri, masaya kang kasama mo yung mga nagpapaawit sa atin. Pero paano pag yung wala pang answered prayer? Hindi ka na muna atin. Yung gigil mo sa praise the Lord ay nawawala. Nagiging erase the Lord. So ano nangyayari ngayon? Nawawala yung ating pagpapakita sa Panginoon na tunay yung ating pagmamahal sa Kanya. Ngayon, sabihin mo, hindi, mahal ko si Lord. Talaga? O sige, malalaman yan ngayon dito sa sinasabi natin. Ha? Ano sinasabi natin? Can love be fake? Tandaan nyo ha, may genuinity. Alam ni Lord kung ang pagmamahal natin ay tunay. Madalas, nasusubukan niya. Di ba? Yung sa mga probinsya, meron pa yung tinatawag na pamanhikan. Magsisibak ka ng kahoy. Di ba? So, ang dami. Yung iba hindi tumatagal. Magsisibak pa lang ng kahoy, hindi na sila makatagal. Kumbaga, yung sinasabi nilang pagmamahal, hindi nila kayang patunayan. Kumusta tayo? Sabi natin, mahal natin si Lord. Anong patunay? Ano ba yung masasabi mong hindi? Magpapatuloy ako sa pagmamahal ko sa Panginoon kahit na ano mangyari. Alam niyo ba, hindi Old Testament, hindi the New Testament? Kaya tumakbo si Pedro eh. Bigyan ko kayo ng isang clear background. Kaya si Pedro, pagkatapos ng tagaan, naghiwa-hiwalay sila eh. Tapos sabi ng Bible, siya yung nagsabi na, Lord, over my dead body, Panginoon. Hindi kita iiwan. Pero alam natin, iniwan niya ang Panginoon kasama ang iba pang mga alagad. Bakit? Kasi na that time, pag na-identify ka na ikaw ay follower ni Jesus, ang mangyayari ngayon, huhulihin ka at papatayin ka din. Kaya sila nagtakbuhan. Pag nalaman nila na follower ka ni Jesus, huhulihin ka at papatayin ka din.
Kaya sila nagtakbuhan. They ran for their own lives. So ito sabi natin, ngayon, kumusta ka? Kailan mo naisipan tumakbo na? At humiwalay na sa Panginoon? Ikaw na nagsasabing, Lord, over my dead body, Lord, ikaw ang aking buhay. Nagte-testimony pa tayo ng ganun eh. Lord, ikaw ang lahat-lahat sa akin. Eh pagdating ng mga problema, parang gusto mong iwanan si Lord eh. Kaya nga naglalaylo tayo, ayaw muna natin umaten, nawawalan ka ng gana sa pag-aten, maging sa ganitong gawain natin sa online. So ngayon, ang patunay na nagsasabing, mahal mo ang Diyos, ay yung may tinatawag na genuinity. Patunayan mong dalisa yan. Hindi yan humihinto. Alam niyo ang isang taong nagmamahal, hindi yan kayang pigilan ng kahit na sino. Sabi nga, nung nakakaraan, nung ilang mga panahon, merong isang pastor na nakakita ng kanyang iniirog. Kumbaga, meron siyang tawag dito, meron siyang dinalaw na kanyang nililigawan. Ito po ay patotoo lamang ng pastor. Ang pastor na doon, tawagin namin, ay si Pastor Sitaw. Alam niyo yung Sitaw? Alam niyo yung Sitaw, di ba? Ang tawag namin sa kanya, Pastor Sitaw. Bakit? Dumating yung panahon na sa kanyang testimonya, sa kanyang patotoo. Sumakay siya sa Santa Cruz, Laguna, papuntang Luisiana, Laguna. Sasakay siya, kaya lang last trip na. Tapos na yung last trip. Eh, may usapan sila ng kanyang nililigawan na pupunta siya nung gabi na yun. Eh, last trip na, wala nang jeep, napakataas nung bundok na yun. Kumbaga, may jeep nga pero pataas, mapapagod siya, hindi niya kakayanin. Alam niyo ginawa niya? Umausap siya ng isang biyahero. Biyahero, yung mga namalengke sa Santa Cruz Market. Tapos, ikinarga lahat yung mga gulay doon sa loob ng jeep. Eh ngayon, nakiusap siya doon sa driver, baka pwede siyang sumingit. Sabi niya, kahit doon lang sa gilid. Sabi niya gano'n, naku, hindi mo pwede, ang sakay lang ho nito, ako lang na driver, tsaka dalawa kong pahinante, sabi nung driver. Hindi, sige na ho, kahit doon sa loob na lang ako ng jeep, kahit po saan ako doon. Eh wala kayo po pwesto dyan, kundi sa loob mismo ng gulay. Naku, alam nyo si Pastor Sita ay nagsiksik doon sa kaloob-looban ng mga gulay. Kaya nung sabi nga niya, tiniis niya lahat ng init, tiniis niya yung hirap ng biyahe, at nang lumabas siya, pawis na pawis siya pagdating nila doon sa Luisiana, Laguna. Mawis na mawis siya. Yung kanyang damit, puno ng sitaw, yung bulsa niya, puno ng sitaw. Alam nyo, ang sabi niya, alam nyo, nagkatuluyan naman sila, napangasawa niya yung babae, paglipas ng ilang taon, ang kinukwento lang niya ay, gusto ko nang bumigay. Sabi niya, gusto ko nang pumara, ayoko na, napakainit. Sabi niya, nasa loob ba naman ng sitaw? Isang buong jeep na gulay, sumiksik siya sa loob. At dahil lang sa kanyang tinamahal, talagang tiniis niya. So dito, ang sinasabi ko lang ay, may genuine dalisay. May mga pagtitiis, may mga pagsasakripisyo. Ganon din si Lord eh. Di ba? Hindi naman sinabi ng Bible kasi ng detalye pagdating sa John 3:16 na, for God so loved the world that He gave. That He gave His one and only Son. Hindi naman kasi dinitalye dun yun eh. Nababaano ba ni Lord binigay yung kanyang anak? Hindi naman dinitalye. Hindi yan sinabi na ipinako sa krus. Wala doon sa verse na yun. Pero alam niyo yung sakripisyo. Alam natin yung pagmamahal na sinasabi natin. So, nadoon siya, ibinigay niya kanyang buhay, pinako sa krus, lahat tiniis, lahat ng latigo, at hanggang sa ay sinaksak sa tagiliran, hanggang sa siya'y namatay. So, pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, dapat naghanda ka sa sakripisyo. Eh hindi, minsan sa loob ng church, nagbibilang tayo ng oras eh. Sasandali pa lang tayo sa loob ng church, gustong-gusto mo nang umuwi. Mga kapatid, ang gusto ko lang banggitin dito sa inyo ay sinasabi sa atin ng Bible na sana maunawaan natin. Kaya nga title natin, Can Love Be Faked? Sa una eh. Pwede mong pekein yung sinasabi pagmamahal, pero hindi tatagal ang peke. Dahil pag tinesting na yan, bibigay yan. Hindi ba yung mga tinatawag natin na mga ginto na kung minsan nilalagay muna sa asido? Di ba? Para malaman kung genuine yan o hindi. So, ganun din naman dito sa ating buhay paglilingkod sa Panginoon. Kaya gusto kong sabihin sa inyo na kung ang paglilingkod mo sa Panginoon ay peke, hindi yan tatagal. Hindi yan tatagal. So sabi ng Bible dito is, you must love the Lord. Sabi niya, love comes from God. So basahin po natin to. Sabi niya, verse 7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Pag hindi mo na nararamdaman ang magmahal sa Diyos, pag hindi mo nararamdaman ang ibigin ang Panginoon, habang ikaw ay naglilingkod sa Kanya, eh ano ba ang magpapatagal sa iyo para sa iyong paglilingkod sa Panginoon? Ang pwede lang magpatagal sa ating paglilingkod sa Panginoon ay pagmamahal natin sa Kanya.
Wala nang iba. At ang tanong, bakit hindi natin siya ganun kamahal? Kasi hindi natin naiintindihan ang lahat ng kanyang mga pagsasakripisyo para sa atin. So dito, kung naunawaan natin yung pagsasakripisyo ng Panginoon para sa atin, hindi mahirap para sa iyo ang mahalin ating Panginoon at paglingkuran siya. So ulitin ko lang uli ha, yung sinasabi niya rito na mahalin natin ang Panginoon, verse 7, basahin natin, Dear friends, let us love one another. So dito, ang sinasabi niya, love is a command. Why? Because it's not easy to love people. Sa tingin niyo madali kay Lord ang mahalin tayo mga pasaway, tayo mga makasalanan? At the very cross, ang unang-unang winika niya, doon sa sinasabi nating 7 huling wika, yung 7 last words. Na kung titingnan mo, hindi naman yung 7 huling wika. Hindi naman yung iba't ibang mga lengguwahe. Pero ang tawag natin, 7 last words. Sa Tagalog, 7 huling wika. Hindi naman huling wika yun eh. Yun ay 7 huling winika. 7 huling winika ni Jesus. At isa sa una niyang winika, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi na nalalaman ang kanilang ginagawa. So dito makikita niyo yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. Natanggap ka niya kahit maging sino man. Sana ganun din tayo when we live, when we love the Lord, nabubuhay ka para sa Kanya at yung pagmamahal na yan ang puhunan mo sa pag-encourage sa mga tao na sila ay maakay patungo sa Panginoon. Sinasabi nga natin, you have to be sure na ang foundation ng iyong paglilingkod sa Diyos ay pagmamahal mo sa Diyos. At para malaman mo kung totoo yung pagmamahal mo sa Diyos, meron niyang kadalisayan. Hindi yan kayang patigilin ng problema. Hindi yan kayang patigilin ng mga pagsubok. Kahit anong mga distractions na bigay ng mundo, hindi ka kayang pahintuin. Why? Because love must be genuine. So merong genuinity, merong kadalisayan, at malalaman yan kung tunay sa mga pinagdadaanan. Okay? Number 2, sabi ko nga dito, hindi lang yung genuinity. So, pangalawa, yung sinasabi ng Bible na God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Ang number 2, hindi lang yung genuinity, kundi yung continuity. May pagpapatuloy. Ang isang nagmamahal, hindi ka madaling ma-discourage. Ang isang nagmamahal, hindi yan kayang i-discourage. Naalala ko tuloy, meron isang tayong kapatid na maganda na ang buhay nila, nasa ibang bansa sila. Nung sila ay in-interview ko, sabi ko, paano ba kayo paano ba kayo naging mag-on? Kasi ang anak nila 3 na eh. Isa doon inaanak ko eh. Ay naku pastor. Sabi niya, matyaga lang talaga yan si Sinabi niya yung pangalan. Eh bakit? Naku pastor, siguro 7 beses kung binasted yan. Ayaw lang talagang tumigil. Kaya bandang huli, naramdaman ko na mahal ko na rin siya. Kaya sinagot ko na siya. Alam niyo, nagmamahal, hindi humihinto. Sa totoo lang, ang totoong pagmamahal, hindi humihinto. May continuity eh. Bakit? Babalik tayo doon, sinabi ng verse. Sinabi dito ng Bible, tingnan niyo mabuti. This is how God showed His love. How God showed His love. So God showed His love through actions. Kaya sabi ko love is an action word. When you say you love somebody, show it with your actions. So sabi nga, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world. Yun lang pagsisend ng kanyang pagmamahal sa magitan ng kanyang anak na sinend sa atin. Ang daming sakripisyo noon. Hindi nga lang kasi nakadetail dito eh. Pero alam natin yung hirap. Nung siya ay nagbubuhat na ng krus, papunta sa bundok ng Golgota, hindi siya bumigay, hindi siya bumitaw. May continuity yun. Isipin nyo, habang buhat-buhat niya, kalakaladkad niya yung krus. Habang buhat-buhat niya yung krus, nilalati ko naman siya. At habang siya nilalati ko, minumura siya. Nililibak siya. He was being mocked. At ang masakit nito, nung siya nandoon na sa lugar na kung saan siya ipapako, nakita niyo naman, pinako na nga, hirap na siya. Hindi pa rin bumitaw. Hindi na ngayaw. Di ba? Tapos ang dami pa niyang panlilibak. At hanggang sa nung nakapako na sa krus, hindi pa nasyan yung tao. Anong ginawa sa kanya? Sinibat pa sa tagiliran. So dito gusto kong makita nyo na si Lord, yung pagmamahal niya sa atin, yung sinabi ng Bible, He sent His one and only Son. Hindi ganun lang yun. Punong-puno yun ng mga paliwanag sa loob nun. Kaya hanggang sa nagkaroon tayo ng kaligtasan sa mamamagitan nga ng pagpapatunay ng verse sa John 3:16 na dahil ginawa yun ni Jesus, binigay niya kanyang bugtong na anak para sa atin. Tapos sasabi ng Bible, kaya si Lord, kaya niyang magligtas kasi
Kumbaga, hindi niya binitawan yung krus hanggang hindi tayo naliligtas eh. Ang sabi ng Bible, sa dami ng kanyang mga winiga hanggang sa dumating yung time, it is finished. Natapos niya eh. Naganap na. At pagkatapos, sumigaw siya ng malakas, iniyukayo niya ang kanyang ulo, sabi ng Bible, sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay, iniiwan ko ang aking spirito. At doon namatay siya. So, kung titingnan niyo yung mga panahon na yun, hindi siya bumitaw eh. Ang nagmamahal, hindi bumibitaw. Ang nagmamahal kay Lord, hindi bumibitaw. Kaya kung talagang mahal mo si Lord, may continuity yan. Sabi mo, mabigat ang problema ko. Mabigat pa ba yung problema mo sa mga problema dinanas ni Lord? He did not give up because He was thinking about you and me. Hindi siya bumitaw kasi naaalala ka niya at ako. Alam ni Lord, kailangan natin ng kaligtasan. Ayaw niyang maimpyerno tayo pareho. Kaya si Lord, binigyan niya yung kanyang buhay. So dito, may continuity. Grabe ang mga kritisismo sa kanya. Grabe ang panlilibak. Kumusta nga? How's your Christian life? What are the struggles you're facing now? Ano yung mga inilalapit mo sa Panginoon? Mga iniiyak mo, Lord, nadi-discourage na po ako talaga? Nadi-discourage ka lang. Lord, nahirapan na po ako talaga? Sinibat ka na ba sa tigiliran? O mga marites lang o mga naririnig mo? O mga bagay lang na nakikita mo? Ano ang nagpapahirap sa iyong Christian life? Dito kasi, kaya natin ito pinag-uusapan. Because of, sinasabi natin, can love be fake? Mag-fake ba yan talaga? Pwede ba fake yan? Pwede mo palabasin sa isang babae na mahal mo siya kahit hindi totoo. Pero dito, pagdating kay Lord, alam ni Lord. Kung siya ay binobola mo lang. Kung si Lord ay talagang sinasabi mong mahal mo siya pero hindi kayang pagtibayin ng iyong mga kilos. Hindi kayang pagtibayin ng mga gawa natin. So dito, sabi ng Bible, dapat meron itong pagpapatuloy. Ha? Merong continuity. How are you? When was the last time you started thinking of giving up? When was the last time you were thinking na ayoko na muna? Hinto na muna ako. Ayoko maglayo na muna ako sa Christian life. Ayoko na muna. Ang sinasabi ko lang, pag sinasabi mo mahal mo si Lord, kung paano si Lord is not giving up on you, you should not also giving up serving the Lord. Pakita natin kay Lord, kahit po marami akong kahirapan, pag naisip ko yung dinanas mo, Lord, hindi ko po nag-give up. You did not give up on me, but I'm giving up on myself. Lalong-lalo pag alam mo, ang dami mo namang kasalanan na nagagawa. Alam mo na, kahit pinagsisiyang mo na, paulit-ulit mong ginagawa. Darating yung time na grabe naman ako, bakit ganito ugali ko, bakit ganito? At the point na sinisisi mo na sarili mo, you almost gave up about yourself. But God did not give up on you. God is not giving up on you. Kaya ipagpatuloy mo lang yan. Anong gagawin natin? Aminin lang natin. Kung tayo nagkasala, aminin lang. Kung tayo ay parang nadi-discourage, umamin lang tayo kay Lord. Sabihin lang natin sa Panginoon kung nahihirapan na tayo. Pero huwag kang hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi yan ang gusto ng kaaway. To stop you serving the Lord. Ayaw niya kasi yun. Naalala niyo nung Sunday, ang aalisin niya sa iyo yung zeal, yung sigasig sa paglilingkod, yung iyong passion sa paglilingkod, aalisin niya yun. Hanggang sa dumating yung time, mawawalan ka na ng gana. That's the objective of the enemy. So dito, si Jesus, hanggang sa krus ng Kalbaryo, makita niyo yung pagmamahal niya sa atin. Pinatunayan niya. Kaya isipin mo lang, sinasabi mo ngayon, Lord, mahal kita, pakita mo. Dapat, yung pagmamahal mo sa Diyos, may continuity. Hindi lang mahal mo si Lord pag Sunday, o kaya pag may answered prayer ka, dapat, yung pagmamahal natin kay Lord, tuloy-tuloy pa rin, kahit sabihin natin na wala pa yung answered prayer mo, dapat tuloy-tuloy siya hanggang sa Wednesday word, hanggang sa kung meron kayong gawain pag Friday, dapat nandoon ka pa rin, hindi ka pa rin nawawala. Nandoon ka pa rin pag Saturday, kung may gawain kayo ng men's o kaya ng women's, so dapat hindi ka nawawala. Pero sometimes, ang sinasabi natin na pagmamahal, sometimes we just talk. Kumbaga, hindi natin kayang patunayan ng ating mga claims yung sinasabi natin pagmamahal sa Panginoon. Okay, so, can love be fake? Number one, isang patunay na hindi mo ipepekein kasi ang isa sa mga measurement, yung genuinity. Mayroon itong kadalisayan. Dalisay. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, siguro napansin nyo yung yung post ko kahapon sa mga GC na wala muna tayong Wednesday word kahapon, kundi inilipat natin na ngayon kasi ang gusto ko sana talaga doon, yung mga mommy, mga daddy, mga tatay, mga nanay, magkaroon sila ng oras para sa kanila. May mga dinner dates. Tapos iba, binanggit ko rin doon na yung may mga legal age naman na nasa relationship, please be careful not to commit sins, avoid committing sins in celebrating yung Hearts Day. Kasi yung iba, alam niyo yung mundo,
sa kanilang celebration ng Hearts Day, lalo-lalo kung di ka Christian, pardon my word puntahan niya sa mga, pardon my word, puntahan niya sa mga motel, sa mga pasyalan, sa mga sinihan. Doon ang puntahan nila. Kasi hindi sila Christian. Pero the moment na maging Christian ka, mauna-una, no, love is not like that. Hindi kanya na pagmamahal, tinuturo ng Biblia. So dito, mapapansin niyo pa lang kung ano yung pattern of this world, yung sinasabi ng pagmamahal, yung pattern of this world yan eh. Kumbaga, yun ang akala nilang love. So, sabi ko nga, kahit nung Sunday, pagka yan hinihingi sa'yo na isang guy na sa panahon na hindi pa kayo kasal, iwanan mo na. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. So, hindi yan dalisay. So, dito, yung kadalisayan, katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, hinahanap din sa atin ni Lord John. Sabi mo, Lord, I love you, Lord. Mahal kita. Maglilingkod ako sa iyo. May genuinity, dalisay yan. Malinaw ang motibo ng paglilingkod. Naglilingkod ako dahil sa iyo. Hindi ka dahil kay crush, hindi dahil kay brother, hindi dahil kay sister. Number 2, merong continuity, tuloy-tuloy yan, katulad ni Jesus, kahit maraming distraction, kahit maraming kahirapan, maraming struggle emotionally, dito sa ating buhay sa panahon ngayon, marami tayong struggle financially, materially. He was even at the cross. He was struggling at the cross physically, si Jesus. Kaya yung continuity niya, hindi siya bumigay. Grabe, physically pinako siya. Pero dahil mahal niya tayo, pinatunayan niya. At hanggang sa point na nililibak siya socially. He was mocked. Ano pa masakit dito? Mentally, iniwan siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, hindi kita iiwan. So yung mga taong nagsabi, mahal ako, hindi ko maubos maisip, bakit ako iniwan? Mga tinakbuhan siya. Those people na nagsabi sa iyo, Pastor, mahal ka namin. Brother, mahal kita. Sister, mahal kita. Iniwanan ka. So doon makikita mo lang na hindi totoo. Walang genuinity at walang continuity. Now, ano yung pangatlo? Punta tayo sa pangatlo. Sabi ng Bible sa verse 14. Samahan niyo ako sa verse 14 ha. 1 John chapter 4. As we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Kumbaga, ang sabi niya rito, napatunayan niya na ang Panginoon talaga ang nagmamahal sa atin. Sabi niya, pero tayo na nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, we have seen and testified. Nakita niyo? Sabi niya, and we have seen, nakita namin, naranasan namin, and testified that the Father has sent His Son. Nakita namin kung paano pinakita ng Diyos Ama ang pagbibigay niya ng kanyang anak. Para ano? Bakit niya binigay ang kanyang anak? Tingnan niyo yung kasunod. He has sent His Son to be the Savior of the world upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. O ngayon ikaw na nagsasabi na mahal mo si Lord. Na ini-expect natin dito na yung pag-ibig mo rin sa Kanya, katulad niya, pagmamahal niya sa atin, na merong genuinity at merong continuity, yung pagmamahal na yan na nasaksihan mo at naranasan mo sa Panginoon, ay may kasamang accountability. Yan yung pangatlo. May kasamang pananagutan yan. O ngayon, naranasan ko pag-ibig ng Diyos, may pananagutan yan. Share it to others that Jesus is the Savior of the world. Na siya yung tagapagligtas na kayang mag-ayos ng buhay mo. Kaya wag sana natin iisipin na tayo yung mga recipient lang, mga tagapakinabang lang ng pagmamahal ng Diyos. Hindi. Share that love to others. Let other people know that they are being loved by God, and God who loves them is the Savior of the world. Yun ang sinasabi niya. At paano pinakita ng Savior of the world yung pagmamahal niya sa atin? God the Father sent His Son. Kaya sa tandaan ninyo, ang pagmamahal ay may kasamang pananagutan. Hindi yun napapansin sa church natin. Sometimes, hindi ako naiintindihan ng ibang leaders. Sometimes, baka yung ibang youth nagdaramdam sa akin. Kasi I always check. I always correct. Love corrects. Dito sa ating church, mahal ko kayong lahat. Kaya pag ako nag-correct, it's because I love you. Mahal ko kayo bilang mga kapatid. At kapag may mali dyan, I cannot allow you to continue with that kind of life. Kasi may pananagutan ang isang nagmamahal. Pansinin niyo mga magulang nyo, bakit may nase-sermonan? Ayaw nyo ng sermon. Bakit yung mga magulang nyo may namamalo? Ayaw nyo ng palo. Kasi may pananagutan yung pagmamahal nila sa inyo. Kailangan nila kayong ituwid, itama ang inyong buhay. Pag may nakikita silang mali, hindi sila papayag na magpatuloy kayo sa mali. Kaya dito, sabi ng Bible, if you have to check it out, mayroong accountability. Anong accountability natin ngayon? Let's share the Lord into this world. Kumbaga, ibahagi mo si Lord sa mundong ito na kailangan makaranas ng kaligtasan. You have to lead these people to the love of Christ. Kailangan maakay mo sila sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya sana maunawaan natin dito na
You have an accountability in sharing Jesus. Kumbaga, sharing, kumbaga, not just sin. Tingnan nyo dito sabi ng Bible, ha? Basahin natin. Verse 14. And we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. He is the Savior of the world. Kaya yung we have seen, kumbaga sharing, not just seeing. Ang accountability mo rito, hindi mo nang pwedeng pagmasdan lang na ang Diyos ay mahal ka. Ang Diyos ay mahal tayo. Kundi ipadama mo sa kanila. Sa magitan ng pag-ibig na naranasan mo, yung pag-ibig na yan, maranasan din ng iba sa pamamagitan mo. How? By sharing the love of Christ. Pamamagitan ng pagbabahagi natin ng pagmamahal ng ating Panginoon. Kumbaga, sabi ko nga, sharing, not just seeing. Ano pa? Hindi lang yun eh. Kumbaga yung naranasan mong pagliligtas ng Panginoon, sabi ng Bible, tinan nyo, and we have seen and testify. You testify the goodness of God. You testify the love of God. Yun ang ating accountability. And we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Kumbaga, all may Savior, but you have to let them know that they need to be saved by a Savior. Kumbaga, saving, not just being saved. Kumbaga, let the Lord use us to save people because we were saved by the Lord. Yun ang accountability natin. Malaman ng ibang tao na mahal din sila ng Diyos at dahil sa pagmamahal ng Diyos na yan, sila din ay nais iligtas ng Diyos. Let the people know that God loves them through your life. Hayaan mong malaman nila ang pagmamahal ng Diyos na yan sa pamamagitan mo. Kaya nga dito, alam niyo, magkakatalo-talo yan. Makinig kayo mabuti ha. Tanong natin, can love be faked? Ang pagmamahal mo, pwede talagang pekehin? Hindi. Makalusot ka man sa dalawa, sa pangatlo, hindi. Bakit? Tingnan nyo ha. Sinasabi natin na, sige, napeke mo yung pagmamahal mo kay Lord. Napeke mo. Paano mo napeke yung pagmamahal mo kay Lord? Sige, yung tinatawag natin na genuinity. Mukhang tunay, tuloy-tuloy ka. Tapos number 2, yung tinatawag natin continuity. Sige, tuloy-tuloy lang. Pinatutunay, pinangatawanan mo ng mahal mo si Lord. Pero alam nyo kung saan magkakatalo yan? Doon sa accountability. Yung, are you sharing the love of God to others? Kasi hindi kaya i-share yan ng peke. Pag sinare mo ang word of God, tapos hindi totoo pagmamahal mo sa Diyos, alam mo hindi totoo yung ginagawa mo, hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal. But you can do it. You can do it. Kumbaga, kapag ginawa mo naman yun, nag-pray ka, Lord, tulungan mo akong mag-share sa iba, Lord, kahit ang dami kong struggle. Alam mo, the more you do it, the more you will like it. Hanggang sa gusto mo na, Lord, salamat po, binalik mo yung init sa aking puso sa pagbabahagi ng mabuting balita. Ganun talaga. Pero alam nyo, yung taong hindi totoo ang pagmamahal sa Diyos, hindi niya ma-share ang pagmamahal ni Lord sa iba. It's an accountability that every Christian should undergo and should check. Kailangan mo i-check yan. Kung mahal ko si Lord, dapat ako ready to share to others yung aking pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal din sa aking kapwa. Okay? So ulitin ko lang ulit ha. Can love be fake? Ano yung number 1? Sige nga, pag-usapan natin. Okay, mag-unmute nga kayo. Can love be fake? Paano natin malalaman kung fake ito? Siyempre maraming mga dahilan. Pero meron tayong main points. Ano yung main point number 1 natin? Can love be fake? Dapat merong ano? Genuinity. Yes, genuinity. So dalisay. Totoo. No? Number 2. Number 2? Continuity. Continuity. Kumbaga, tuloy-tuloy. Hindi siya kayang pigilan ng maraming problema. Hanggang doon sa pinako siya si Jesus sa krus. Hindi nagbabago yung pagmamahal niya. Father, forgive them, for they do not know what they do. And number 3 natin, ano yung pangatlo? Accountability. Yes, accountability. Mayroong accountability ang pagmamahal. Yung pagmamahal ng Diyos na naranasan mo, may pananagutan yan. Kailangan ibahagi mo yan sa iba. Hindi pwedeng hindi. Kaya ang isang nagmamahal, may pananagutan yan eh. Napansin niyo yung nagmamahal. Bakit yung nagmamahal, nagkakaroon siya ng design na, ay pwede ba kitang ihatid? Ayan. Kasi nagkakaroon ka ng pananagutan kasi mahal mo eh. Ngayon, ang isang nagmamahal, pag na-late yung uwi ng bata, ba't ngayon ka lang? Tinatanong, inaalam. O pagka sumuway, may palo, may sermon, may pananagutan yung pagmamahal na yan. Hindi yung bahala ka na sa buhay mo, basta mahal kita. Hindi ganun eh. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ay may kasama rin pananagutan. Iko-correct ka ni Lord eh. Ang tigas ng ulo mo, anak. Kaya may mapapalo ka ni Lord eh. Ang tigas ng ulo mo, anak. Meron tayong palo galing kay Lord. Meron kasi yung accountability. Ganon din tayo eh. Once we experience the love of God, you are obliged
to share the love of God to the people of God. Kailangan i-share mo yan, yung pagmamahal na yan, sa ibang tao. Huwag mo sarilinin. Huwag mo angkinin lang yung pagmamahal ng Diyos yan. Hanggang sa ngayon, hindi pa alam ng sanlibutan na sila ay mahal ng Panginoon. Malalaman nila yan sa pamamagitan mo at sa mga kapatiran na kasama mo na kayo ay nagmamahalan. Sabi ng Bible, people will know that you are my disciples if you love one another. Amen? Now, punta tayo sa conclusion. Love God so you can live for God as you lead others for God. So, yun ang ating conclusion. So, mahalin natin ang Diyos habang tayo nabubuhay para sa Diyos, habang pinangungunahan natin ng mga tao na akay sa Panginoon para sa Diyos. So, you cannot disciple without loving them. Hindi makapag-aakay ng kaluluwa kung di mo sila mahal. God was the best discipler. He was the best discipler, and yet, meron pa rin Judas, meron pa rin sa kanyang nagkanulo. Jesus was the best pastor, the best counselor, the best of everything. Pero, wala, may nakalusot pa rin sa kanya. Meron pa rin sa kanya Judas. What's the point? Iba-iba ang ugali ng mga tao natin hindi disciple, hindi sila pare-pareho. But that doesn't mean that you don't love them. You have to love them despite of, sa kabila ng lahat, o in spite of, ng kanilang mga pag-uugali. Lahat tayo ay iba-iba ang ating buhay. Pero sa kabila ng lahat ng yan, tayo minahal ng Panginoon, ay niligtas, at sa kabila pa rin ng lahat ng yan, pinili niya tayo upang maglingkod para sa Kanya. Amen? So yan ang mensahe ng Panginoon ngayon sa ating Wednesday Word. So God bless you all. Amazing grace.